Yo, what's up guys? Ayan, welcome to my channel. Kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayan, meron tayong sosolusyon ng problema. Yan, isang microwave oven, Electrolux ang brand. Meron siyang issue, meron siyang digital panel. Meron siyang issue. Issue niya, pag nag-set tayo, ayan, set. Lagay natin sa 2 minutes. Wala siyang response, pagka pinindot na natin yung kanyang start. Ayaw mag-start. Gumagana naman yung kanyang mga buton. So, check natin yung ating microwave oven, Meron siyang Electrolux model, ayan. Meron siyang 230 volts, 60 Hz, 1580 watts. Okay, so check natin kung bakit ayaw niyang mag-response pag ini-start natin siya. So first step natin, alisin muna natin yung kanyang plug, ayan. Alisin natin yung kanyang cord for safety, para hindi tayo mag-ground o electric shock hazard, Ayan. Electrolux microwave oven, ayan. So meron tayong hindi pala siya screw type. Ayan, meron siyang special tools kailangan natin gamitin, ayan. Para siyang star, pero meron pa siyang pinakatuldok sa gitna, ayan. So hanap muna tayo ng special tools para sa kanya. So wala tayong special tools para sa kanya, Ginrinder na lang natin yung kanya para magkaroon ng daan itong flat screw natin, ayan. Ginawa na lang natin siya ng paraan. Ayan. Okay. So nabuksan na natin siya, bago tayo gumalaw, kailangan nating discharge yung kanyang capacitor. Bago natin siya hawakan, kailangan siguraduhin natin naka-discharge. Gagamit tayo ng something screwdriver or pero pinakamaganda yung ating panghinang na lang, so short na lang natin yung dalawang paanong capacitor natin. Pwede rin tayong gumamit kahit anong klaseng bakal para lang mapag short siya, para ma-discharge yung kanyang laman. Pero kung ayaw nyo, kasi magi-spark yan pagka meron pa laman, kung ayaw nyo naman nagi-spark, gagamit tayo ng panghinang, yan. Ito yung panghinang nya. Iso-short lang natin yung dalawang paa, yan, para lang ma-discharge yung kanyang laman na kuryente, bago natin siya hawakan. Yan, wala na laman yung capacitor. Safe na tayong mga hawak dito sa kanyang mga spare parts, sa kable niya, So meron naman tayong power. Ito yung kanyang fuse. May display tayo, ibig sabihin merong power na pumapasok.
So dito tayo magpo-focus sa kanyang panel, ano. Kunin muna natin yung kanyang panel. At i-check natin yung kanyang mga button switch, ano. Kung bakit ayaw mag-response nung kanyang start. So sa part na ito mga katambay, ano, pakikita natin muna kung paano mag-check ng kanyang capacitor and diode, ano. So ang diode niya, hinang muna natin, tsaka itong isang high voltage line niya galing ng transformer, kakabit sa kanyang capacitor, ano. So gagamit tayo ng multi-tester, ano. Titingnan natin yung kanyang palo para makita nyo, ayan. So naka X1 lang tayo, no? O pwede rin sa X10K yung tester natin, ayan. So kunin natin yung magkabila. Tingnan nyo ito, papalo siya kung good, ano. Okay, pumalo siya konti. Ayan, no. Pumalo siya tapos babalik din siya. Ayun, no. Babalik ta rin natin. Pumalo. Ibig sabihin good yung ating capacitor, ano. Sa diode naman, ito yung kanyang diode, ano. Tinanggal natin siya doon. Kung naka-ground naman siya, kukunin lang natin siya, ayan. Papalo din yung ating tester doon sa kanyang forward, ayan. Sa reverse naman, wala siyang palo. Ibig sabihin, good yung ating diode, ano. Ayan, oh. Pumapalo siya sa forward, sa reverse wala. Okay, punta tayo sa kanyang magnetron, ano, kung paano naman i-check yung kanyang magnetron. So andito rin tayo sa X10, ano. Ayan, X10 yung ating tester. Meron tayong X10. Kukunin lang natin yung good condition ng kanyang magnetron kung okay pa, no. So i-ground lang natin yung isang stick natin. Ayan, ground lang natin sa katawan. Tingnan natin dito sa paa na to kung wala, no. Sa kabila wala naman. O ibig sabihin walang short yung ating magnetron, ano. Ngayon kunin natin kung may continuity naman. Okay, ibig sabihin pumalo, good yung ating magnetron kasi sa chassis tsaka dito wala siya, no. Wala siyang leak, ibig sabihin walang leak. So good pa siya, safe pa siyang gamitin. Yan. So magpo-focus tayo dito tayo sa kanyang panel. Ayan. Kasi walang response, ano, pag i-start natin walang response yung kanyang system kung bakit. To troubleshoot natin. Dismantle muna natin to sa kanyang mounting. Meron naman siyang tornilyo, ano. Tanggalin lang natin yung isang tornilyo rito sa may taas niya. Ayan. Meron siyang isang screw dito sa ibabaw. Dito ba? Ayun, no, sa ibabaw. Subukan natin tanggalin kung mayaangat natin siya, no. Ayan, makat na, oh. Isang screw lang, ano. Isang tornilyo lang tinanggal natin, maangat na natin yung kanyang panel. Ayan. Humiwalay na, oh. Okay. Fixin muna natin. Tapos iaangat lang natin siyang konti. Ayan, pakadaing dumi.
Nalinis natin siya, no? Ito, lumabas natin. Kung titingnan natin mabuti, meron tayong mga nakitang spot, ano, yung mga corrosion na yan. Sa ganitong system control kasi, hindi pwede yung mga ganyang merong mga spot kasi pwedeng pagmulan yan ng short, ano, kasi mapakaselan yung system na yan. Nag-o-oscillate lang yan sa napakababang voltahe, ano. Yan, napaka-sensitive niyan. So itong kinutkot natin na to, siguro lagyan na lang natin ng Q-Tex na lang siguro, yung mga madaling matuyo, ano. At magte-testing tayo mamaya-maya lang. Ayan, pagtsagaan muna natin siyang linisin, ano. Ayan. So ang ginamit kong panlinis is gasoline. Pwede rin namang thinner, pero lalo kasing namumuti, ano, hindi pwede namumuti sa ganito. Gasolina lang pang lilinis ko dyan mamaya. Ayan, no. Okay, may mga corroded siya, no, corrosion. Ayan, linisin lang muna natin ng ganyan, tsaka natin tatapalan ng manipis na kahit Q-Tex na lang, ano, at madali namang matuyo yan. Dito meron din, ano. Bago natin supplyan, linisin natin. Madami rin kasi siyang spot. Ayan. Mga corroded. Ayan, mga corrosion na ganyan. Maselan kasi yung mga ganitong system control, ano. Linisin lang natin mabuti. Ay, nassemble natin siya, no. At nag-actual tayo kanina. Nagbabaser siya, ibig sabihin hindi niya na-detect yung system na nakasaksak sa kanya, no. So binalik natin siya ng konti, ayan, out. Ayan, mapapansin nyo, no, nakakuha tayo ng 3 ipis nakasaksak dito sa ilalim ng kanyang LCD, ano. Ayan pa yung kanyang mga dumi-dumi, oh. Napakadaming ipis na nagbabahay sa kanya. Ayan, ayan pa, mga dumi niya, mga tae-tae ng ipis yan. So magte-testing tayo ngayon, nalinis na naman natin yan. Kanina mas malala pa yung naging problema niya dyan. So na-test natin siya, no, at nag-response na yung kanyang start button. Ibig sabihin yung mga ipis na nakasaksak dyan na may kinalaman sa kanya, nag-short na kasi ang kanyang mga, ayan, lalo yung mga bakal na yan. Diyan sila nakatungtong kanina. So isasaksak natin siya, no. Ayan, umilaw siya. Tingnan natin yung response niya. Ayan, no. Naka-start siya. Select tayo dito sa may kanyang microwave. Pihitin natin kahit mga 5 seconds. Start. Start natin yan. Okay. Ayan, nag-start na siya, no? Nakailaw na, gumana na ating blower, ano. Tayo nating mayari ang kanyang 50 seconds, 37 seconds. Okay, hintayin natin yan. Ayan, gumagana na siya. Hintayin natin. Magbabaser naman yan pag ayan itapos na. Yung may kinalaman yung mga ipis, ano. Ayun, at itinapon na natin, pinakain na natin sa manok. Ayan yung ating manok, kinain niya yung ipis na nakuha natin dyan sa loob, ano. Okay, meron tayong 8, 7. Tayo lang natin kung mamamatay. Okay, minto na, nagbaser na siya, no. So stop natin. Okay, lagay ulit tayo ng reheat nya, no. 20. Okay, start natin ulit. Medyo matagal to, 2 minutes. Stop na natin. Okay, assemble na natin siya. Ayun, kung nagustuhan mo yung ating video sa araw na ito, mga katambay, huwag kalimutang mag-like, i-share mo na din para makatulong din tayo sa ating mga kasamang baguhan pa sa larangan ng electronics, ano. It's all about electronics tutorial tips and solutions. Ayun, kayo nanonood nyo sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV.
Meron tayong Electrolux. Ayan, model na Electrolux. Okay, kita-kita tayo sa susunod nating video, mga katambay.